Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin for today's video, Senator Trillanes, pinaparesign itong si Inday Sara. Diba? At Lisa Marcos, malamig na ang pakikitungo kay BP Sara. Yan guys, yan ang kumakalat na balita ngayon sa social media. Pagkatapos nung nangyari, di ba? Pagkatapos nung nangyari guys, nung linggo, alam naman natin, di ba, may bagong Pilipinas sa luneta ni BBM at one nation, one opposition o prayer rally ng mga Duterte, di ba? So, naging maingay yan sa social media dahil sa parang competition, guys. Parang meeting the advance na sa 2025 election. So, basahin muna natin, guys, yung statement. Yung statement ni si Trillanes sa kanyang Twitter account. Yan, guys. So, ang sabi niya, pagkatapos ng kaguluhan ng linggo, minura at inunsulto ang tatay at mga kapatid mo. Tapos kapit tuko ka pa rin as DepEd Secretary. Konting hiya naman. Mag-resign ka na as DepEd Secretary. Please. #Sara resign. Yan guys. Bumanat na naman itong si Trillanes. So, alam naman natin, isa itong kritiko ni Duterte kahit nung kasagsagan pa ni Duterte nung 6 years ago. Pero siyempre may point din siya, di ba? Out of delicadeza na lang. Imagine mo ang boss mo, di ba? Si BBM. Tapos yung mga kapatid mo, binabanatan, iniinsulto, minumura ang boss mo, di ba? Parang napakahirap, parang kang namamangka sa dalawang ilog. Bagamat nung linggo guys, pumunta rin itong si Sara sa bagong Pilipinas ni BBM sa Luneta. Pero hindi siya nagtagal, di ba? Saglit lang siya naglabas ng statement kaysa sa hindi siya magpunta siguro. Kasi under siya ng ng Presidente DepEd Secretary siya, cabinet member siya. Di ba? So, kailangan niya pumunta. Pero sumaglit lang para lang siguro makita ng tao. Tapos pumunta na siya ng Davao. Hindi na inintay si BBM guys. Pero actually, protocol yun. Dapat magkita muna sila. Kasi nga, Vice President siya. Siguro parang hindi rin siya komportable dahil alam niyang magbabanggaan. So, yung time na yun, wala pang nangyayaring muraan dan guys. Wala pa yung sinasabi nila prayer rally na gano'n. So, pagkatapos nun, nung Monday naman, itong si First Lady Lisa Marcos, di ba? Naging malamig ng pakikitungo. Kasi kahit siya guys, binanggit ni Duterte, itong si First Lady Lisa Marcos at Martin Romualdez sa kanyang speech na manghang matindi, di ba? So, siguro sumama ang loob niya dahil nga, siyempre, asawa niya tinitira niya, di ba? Tapos siya mismo binanggit yung pangalan. So, hindi mo rin siya masisisi dahil yung asawa niya iniinsulto, di ba? Si Trillanes nga na-insulto, di ba? Siya pa kaya mismong asawa niya, nakasirahan sa kanilang pamilya, kaya siguro ganun. Pero bago yan guys, panoorin muna natin yung departure ni BBM kung saan papunta siya ng Vietnam para sa kanyang state visit at hindi maikakaila ang kanilang pag-isnaban ni Lisa Marcos at ni Sara Duterte. Alright? So, narito na guys, abanoorin muna natin at tuloy natin ang ating reaksyon. Pasok! Frontline. Gitna ng tensyon ng mga Duterte at Marcos, nagpansin na naman sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Pero tila malamig sa isa't isa ang bise at si First Lady Lisa Arneta Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Nilapitan at bineso ni Pangulong Bongbong Marcos si Vice President Sara Duterte sa una nilang pagkikita matapos ang mga maanghang na patutsada ng mga Duterte kay PBBM. Bagamat saglit lang, nakangiting kinausap ng Pangulo ang bise. Sinubukan namin kunan ng komento si VP Sara pero hindi siya sumagot sa media. Comment na.
Ang Pangulo at Bise ay nagpansinan. Tila malamig sa isa't isa sina VP Sara at First Lady Liza Araneta Marcos. Parehong nakapwesto sa hagdanan paakyat ng eroplano sina Duterte at Executive Secretary Lucas Bersamin. Kinamayan sila ni PBBM pero dumiretso lang ang First Lady. Mas nahalata ang pagdededma nang balikan ni Liza si Bersamin tsaka niyakap at bineso. Pagkatapos nilagpasan lang ulit ng First Lady si VP Sara na nooy kausap ni Pangulong Marcos. Nauna nang umakyat ng hagdan si Liza at di nagpaalam sa bise. Nangyari yan sa departure ceremony ni PBBM sa Villamor Air Base bago siya tumulak pa Hanoi, Vietnam para sa 2 araw na state visit. Sa kabila ng gusot sa pagitan ni Pangulong Marcos at dating Pangulong Duterte, si Vice President Sara Duterte pa rin ang itinalagang caretaker ng bansa habang nasa Vietnam ang Pangulo. Mananatili si PBBM sa Hanoi hanggang bukas. Kapansin-pansin namang wala sa departure ceremony si House Speaker Martin Romualdez na laging present kapag nangingibang bansa si Pangulong Marcos. Magkatabi naman sa upuan sina VP Sara at First Lady Liza Araneta Marcos. Kapansin-pansing hindi sila nagbatian pagdating ng First Lady. Hindi naman na nahagip sa kamera kung nag-usap ba ang dalawa. Gayunman, pareho silang special mention sa talumpati ng Pangulo. We must complete this by greeting our First Lady. First Lady Luis Marcos and our Vice President Sara. Sa state visit ng Pangulo, makikipagpulong siya sa Presidente at Prime Minister ng So yun guys, napanood nyo, di ba? Nakakatawa talaga, di ba? Para silang may stiff neck. Kung mapansin nyo, talagang walang tinginan, di ba? Walang tinginan yung dalawa. Kahit nakaupo na sila, magkatabi na sila guys, di ba? Magkatabi na, hindi man lang sila nag-usap. Wala nakahagip na camera. Di ba? Sabi nga ni yung reporter, hindi man lang nakitang nag-usap. Hindi nahagip ng camera. At ang pinakamatindi, di ba? Nung papunta na sila doon sa aeroplano, di ba? Lumagpas na itong si Liza Marcos pagkatapos kasi yung pagdating nila, kinamayan si Bersamin tapos kinamayan si VP Sara ni BBM. Itong si Liza, talagang nagmamadali, di ba? Atat na siyang umakyat ng aeroplano kasi nandyan si Sara, guys. Nandyan si Sara at binalikan pa niya itong si Lucas Bersamin, Executive Secretary, para ibeso at kamayan. Tapos umalis na ulit, dumiretso na, nagmamadali na talaga. Baka malate daw sila sa biyahe. Solo naman nila yung aeroplano, guys. Di ba? So, napakahirap, di ba, ng sitwasyon nitong si Inday Sara. Talagang, sabi nga ni Trillanes, kapit to ko na lang. Pero kung ikaw nandun, alam nila, nararamdaman nila yan. Nakakailangan na. Hindi na sila nag-uusap so tuloy-tuloy na yun. Ang mahirap dyan guys, hindi lang ngayon yan. Kasi marami pang okasyon. Mga celebration, di ba? Yan, pag-alis-alis din ni BBM. Ang makikita sila. Napakahirap naman yun na makikita kayo tapos walang pansinan, di ba? Napakahirap nun. Kaya talagang out of delicadeza, sabi ng iba, mag-resign na dapat itong si Sara para hindi na siya mailang din. Mahirap ang sitwasyon niya, pero wala eh. Di ba? Kasi mga kapatid niya, tatay niya, lahat ininsulto, minura, nanawagan pa ng resign. Itong si Baste, di ba? Na mayor ng Davao. Tapos yung tatay na, kung ano-ano pinagsabi, drug addict ka, bangag siya. Kasi talaga nakaka-insulto naman, di ba? Bilang isang tao. Lalo pa, presidente din siya, di ba? Galing din siya doon sa posisyon na yun. Tapos ganun-ganun na lang niya. In public, guys, ha? At ang masama nito, guys, apektado tayong lahat. Hindi lang dito yan sa Pilipinas, kundi even sa international community, napapanood din nila yan. Na napakagulo. May epekto to, guys, sa ating lahat, lalo na sa ating ekonomiya. Siyempre, kung ikaw ba naman investor, di ba? Milyon ang ilalagay mong pera dito sa bansa. Nakikita mo yung politiko sa bansa, hindi stable. Alanganin, mag-i-invest ka ba? Siyempre hindi na. Pupunta ka na dun sa bansang stable na yung politika nila at wala kang nakikitang kaguluhan. Ito yung epektong ginagawa ng mga Duterte ngayon. Di ba? Imbis na dapat magkaisa, sila lang nagsabi, unity daw sila. Naniwala ang taong bayan, nagtiwala ang taong bayan, pero ngayon sila
sila lang nagkakagatan, di ba? Napakadumi, napakagulo ng politika. Kaya guys, matuto na tayo dito, di ba? Matuto na tayo dito sa nangyari sa unity na to, na sinasabi nila para sa taong bayan sila, mahal nila yung mga mahihirap, pagkakaisa, sabi ni BBM, di ba? Oh. Tapos, itong si Duterte, nung panahon ng kampanya, wala namang sinasabi. Ni Hadio, wala siyang sinasabi kay Marcos, at hindi rin niya in-endorse dahil nandyan yung anak niya. Di ba? Para nakikita natin personal interest na lang yung kay Digong. Kasi kung alam naman niya pala na drug addict o bangag itong si BBM, kung totoo man lang yung sinasabi niya guys, hindi natin sinasabi totoo. Ayon nito kay Duterte, di ba? Kung totoo lang talaga yon, bakit tinayahan niya, di ba, na masadlak ang ating bansa o magkaroon ng pinuno, presidente, na bangag at addict? O, di ba? So, tingin nyo guys, bakit siya nanahimik? Dahil nga nandyan si Sara Duterte. Baka masira ang kanyang kandidato bilang vice president, di ba? Kasi kasiraan ni BP rin yun pag nasira si BBM nung time na yun na kampanya. Pero ang isa pang punto dito guys, bakit nag-ingay si Duterte? Dahil ba sa people initiative na sinasabi niya? Hindi, di ba? Sumakay na lang siya dyan. Dahil nung panahon niya, nagkaroon din siya ng tsa-tsa. Gusto rin niya mag-tsa-tsa, di ba? Anong tinutulak nila? Federalism. Di ba? Hanggang ngayon si Idol Robin, yan pa rin ang gusto niya, di ba? So, makikita natin dahil dun sa nag-umpisa lahat kay Sara, di ba? Tinanggalan ng confidential fund. Tapos umatake na si Digong, nagsumbong sa kanya, di ba? Atake kay Romualdez sa Kongreso. Pagkatapos noon, si Pulong naman, di ba? Nilabas yung 51 billion, hindi pa rin may explain kung saan dinala, magpasa hanggang ngayon. Tapos si Baste, sinabi na resign, di ba? At yung ICC na pinapasok ni BBM. Di ba? Doon sila lalo siguro nag-trigger. Tingnan natin guys kasi nga pag lumabas ang warrant of arrest at napapabalita, di ba? Malamang masangkot pa itong si Sara Duterte ayon sa Vera Files at sila Bato de la Rosa. Baka yun ang kinagagalit nila. Dahil wala na silang magagawa dito. Kahit si Bongbong Marcos guys, wala nang magagawa. Dumating na yung ICC at iniipon-ipon na lang din daw yung mga ebidensya ayon kay Trillanes. Kasi si Trillanes guys, siya yung unang nag-file sa ICC kaya may knowledge siya. Alam niya kung paano tumakbo at kung paano gumalaw ang ICC. Kaya talagang malaking dagok at problema ng mga Duterte to. Diba? Sabi nila kalagitnaan o matatapos na January guys, February na lang, ilang buwan na lang, doon magkakaalaman. So habang nagbabangay ng dalawang ito, Duterte, Marcos, Romualdez, ang taong bayan, anong pakinabang natin dito? Wala. Yung taas ng presyo ng bilihin, hindi nila masolusyonan. Ang daming problema ng bayan, hindi pa rin masolusyonan. Patuloy naman sila nagbabangayan. Kaya, wag po tayo sa susunod na election, 2025 guys Ito na yung pagkakataon natin na wag magpauto, wag magpalinlang sa mga nagsasabi, nangangakong para sabahin sila o unity sila guys. Wala na, sira na ang unity ngayon. Sila mismo ang sumira sa kanilang binuong unity na talagang pumatok, di ba? Noong 2022. Pero ngayon, patok din sila guys dahil sa kanilang pagbabangayan. So sana po, susunod na election, malapit na 2025, yung may resibo na mga bilis kubilos. So si Isko guys, abangan nyo, magiging senador. Dapat may alternative tayo. Para kasi lumalabas dito, tumatayo yung oposisyon ng Duterte, parang Marcos Duterte na lang. Wala na bang iba? Nakita na natin yung ugali ng mga to guys. Nakita na natin yung ugali ng mga to. Na kunwari unity, pero hindi naman pala. Pagdating ng sa pwesto na sila, kanya-kanya na. Di ba? Pinag-uusapan na nila 2028, ngayon pa lang, ang layo pa. Wala pa silang 2 taon guys. At ang masama nito, talagang mauumay ang taong bayan sa Marcos Duterte na awayan na yan. Magsasawa din yan. Matagal pa yung 2028. Kaya sana may lumabas talaga na karapat dapat na sa ating bayan talaga yung maglingkod. Hindi lang para sa mga pamilya na to, na mga dynasty
na busog sa kapangyarihan, walang sawa sa mga kapangyarihan sa ating bayan. Di ba? At ngayon, patuloy na sila nagbabangayan. Simula na ng gera. Pamilya na guys. Damay na po tayong lahat dito. Kawawa ang ating bayan. So kayo guys, anong comment nyo dito? Tama ba na mag-resign na itong si Sara dahil sa bangayan nila? At sana, tama na rin sa mga pangako ng unity na to, sa mga pamilya na to, pipili tayo ng talagang may malasakit sa bayan, may pakialam at talagang mag-focus lang sa trabaho nila para sa serbisyo sa ating bayan. So alright guys, hanggang dito naman po. Abangan nyo ang susunod kong vlog. Thank you very much po.